الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagpapatuloy natin ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan tayo tumigil nung nakaraan? Na paliwanag na natin ang patungkol sa paa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Okay. So now, dadako tayo sa isang dua ng Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa hadith ng ruqya at titignan natin ang mga attributes, katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sometimes may mga pangalan ding nabibigkas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu fi ruqyatil marid, Rabbana Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ard ighfar lana hubana wa qatayana anta rabbut tayyibin anzir rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadal wajh fayabra'a hadithu hasanun wa rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Ang hadith na ito gumawa ng ruqya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ruqya means yung this is like a dua na kung saan humihingi ka ng kalunasan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pwede niyong gawin ito sa sarili ninyo, pwede mong gawin ito sa kapatid mo sa pananampalataya na ikaw ang mag-ruqya para sa kanya. But sometimes sa Prophet sallallahu alaihi wasallam gumagamit siya ng mga ibang pamamaraan bago siya magdua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like for example, nung matuka si Abu Bakar radiyallahu an in Mount Hira, nang nagtatago sila papuntang Madina, nung dumating daw ng Quraysh, alos makita sila, yung may butas doon, tinakpan niya sa kanyang paa para hindi mapinsala. Prophet sallallahu alaihi wasallam, ano man yun, ahas man yun o ano pa man, natuklaw siya. Then ito ay nilabas niya, nakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kumuha siya ng lupa at kanyang laway, pinaghalo niya, then ililagay niya sa natuklaw, and then make rukaya to Allah subhanahu wa ta'ala. So minsan, gumagamit muna siya ng, ibig sabihin may instrumentong iba bago siya magrukya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ibig sabihin ng rukya, na duduwa ka para sa kalunasan ng isang tao na alam mong walang magpapagaling maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang gamot, ano mang pamamaraan, instrumento ng mga tao, kapag hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala itong saysay. Siguro nalaman niyo yung kasaysayan ni Musa alayhis salam, nang inutusan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na maggamot at sabihin niya na siya ay gagaling, magbismila siya, meaning alam niyo naman ng bismila, tinuro ko na, ito ay pag-iingi ng assist, tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. But nung umulit siya, hindi niya sinabi yun, hindi siya gumaling. Nagtataka siya, bakit hindi siya gumaling? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kasi bilanggit ang aking pangalan. Meaning, ang lahat ng bagay, kapag ito ay hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang magpapagaling sa kanya. Kahit na ilang mga dalubhasa pang mga doktor ay hindi kayang pagalingin, maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? That is a ruqya, humihingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Here, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ng ruqya para sa may sakit. And remember, ang panggagamot o paglulunas ay may tatlong uri. Ang unang uri ng paglulunas ay ruqya lamang. Ruqya lamang. Okay? Walang gamot. Ang pangalawa, yung gamot lang, walang ruqya. Kasi ang gamot, already alam natin, kay Allah subhanahu wa ta'ala galing ito. Even na hindi ka nagbismila, hindi ka nagruqya, by way of gamot, gagaling ka. Why? Binigyan niyang knowledge ng Allah subhanahu wa ta'ala mga tao. At itong gamot na ito, galing din sa kanya. Walang gamot na hindi nanggaling sa kanya. Ginawa lang to, instrumento lang to, mula sa mga linika. Ito na Allah subhanahu wa ta'ala, mga anumang linika ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon nila kinuha ito. Meaning, kapag gumaling ka sa gamot, by the wills din yan ng Allah. Sa kanya galing yan eh. So meaning, pwedeng gamot lang. Minsan, walang ruqya, walang bismillah, gumagaling tayo. Yan isa pa yung tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, ruqya lamang, walang gamot, gumagaling tayo. But the best medicine, tandaan ninyo, ang number 3. O gawin natin number 1 ito, gamot at ruqya.
gamot at rukya. Hindi kayo pwedeng magrukya ng magrukya na kung saan kailangan nyo ng gamot. That's why mayroon tayong hadith, obligatory sa isang Muslim, na humanap siya ng lunas sa kanyang sakit. Because sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng maraming uri ng sakit. At bawat uri ng sakit ay mayroong gamot. Hanapin ninyo. Meaning, it is ay pagsubok, hanapin nyo, obligasyon nyo hanapin. Hindi ka pwedeng rurukya ka ng rurukya na kung saan kailangan mo ng gamot. Like for example, may cancer ka, rurukya ka lang, hindi ka maggagamot. Sabi ng doktor, may cancer ka, kailangan mong gamot na ito, hindi ka maggagamot, rurukaya ka lang ng rurukaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, so there's no possibility na gumaling ka by the will of Allah. But utos din ang humanap kayo ng gamot. At pagkatapos ay humiling tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala o bumangkit tayo ng rukya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas mainam kung masunod natin yung mga sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? That's the best medicine. Medicine and rukya. Kung medicine lang, okay. Kung rukya lang, sometimes okay. But kung kailangan ng medicine, huwag nating kalimutan bago natin inumin. Kung gusto nyo magduwa, magrukya kayo sa batala, o by saying Bismillah, alam niyo naman ang Bismillah, tinatawagin mo na ang lahat ng pangalan sa batala, na i-assist ka niya, tulungan ka niya, kasama ng pagaling ka niya, alhamdulillah. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi ng rukya sa isang may sakit, sabi niya, O aming Panginoon, O aming Panginoon, our Lord. Okay? Sabi niya, Rabbana Allah. O aming Panginoong Allah. Sabi niya, na kung saan nasa itaas ng kalangitan. Meaning, kapag sinabi na sa itaas ng kalangitan, di sa al-ulo ng al-swatala, sa taas. Aligiwanan natin ito, bit by bit. Magaling na tayo sa Quran, hindi ko na ulitin na maraming beses pa dahil ang mga iba ay pinaliwanag na natin. Okay? Dalisayin ang iyong mga pangalan. Banal ang iyong mga pangalan. Dalisay ang iyong mga pangalan o banal ang iyong mga pangalan. Ang iyong pag-uutos ay mula sa kalangitan at sa kalupaan. At ang iyong habag ay inilagay mo sa langit, ay ilagay mo rin, ya Allah, meaning, at ilagay mo rin sa lupa ang iyong awa, o Panginoong Allah. Ang iyong awa ilagay mo sa langit o habag, ilagay mo rin sa lupa ang iyong awa o habag, Panginoon. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patawarin mo kami sa aming hub at sa aming paliliwanag ko mamaya, patawarin mo kami sa aming hub, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and kataya. Mamaya paliliwanag natin. Okay? So ikaw ang Panginoon na dalisay, Panginoon ng mga dalisay, ipadala mo ang iyong awa, ipadala mo ang iyong awa mula sa iyong habag, at ang iyong lunas mula sa iyong pagpapagaling. Pagkatapos sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, upang siya ay gumaling, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dati si Rukaya para sa may sakit. This is a 8th hadith, pang 8 natin hadith ito. This is a version of al-ulu ng Allah subhanahu wa ta'ala, the most high. The most high. Okay? So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukya, na ipanawanan ka na ang rukya, and then sabi niya, our Lord, aming Panginoon. I hope, hindi ko kailangan ng ulitin na maraming beses ito, how many times ko na pinaliwanag ang Rab. Okay? Rab. Owner, ang tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangalaga ng kanyang mga lirika, meaning siya rin ang magbibigay ng batas sapagkat siya ang tagapangalaga ng kanyang linika. That is a Rab, o aming Panginoon, meaning aming Panginoon, tagapaglikha, ang may-ari ng lahat, tagapagtustos, tagapagbiyaya, tagapagpagaling, lahat ng yan ay nasa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na siyang nasa itaas ng kalangitan. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay nasa itaas ng kalangitan. Meaning nasa itaas siya ng kanyang trono. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pinaka mataas. Walang nakatigit sa kanya, walang nakatuwid sa kanya, walang sa gilid niya, walang nakahalay sa kanya. Ang lahat ay nasa baba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang tanging nasa taas at hindi siya pwedeng makihalibilo sa kanyang linika. Hindi siya pwedeng makisiping sa kanyang linika, even ng kanyang trono, hindi niya inuupuan ito na sa ilalim lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang trono, sapagkat siya ang pinakamataas sa kanyang mga linika at hindi siya pwedeng maaaring makisama sa kanyang mga nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, banal ang iyong mga pangalan, meaning
ito ay nagpapahiwatig na ang lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga pure, dalisay, meaning walang mga depekto ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga perpekto. At alam natin, bawat pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga aksyon ang mga ito. At bawat aksyon ng mga pangalan ito o attributes ng mga pangalan ito ay perpekto ang mga aksyon ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang iyong pautusan ay sa langit at sa kalupaan. Ang iyong kautusan, meaning nag-uutos ka sa langit, may nag-uutos ka rin sa kalupaan. Sometimes sasabihin natin, ang kanyang kautusan galing sa langit, papunta sa lupa, then aakyat muli sa langit. Like that. So, ang kanyang kautusan ay lahat pang kalangitan at kalupaan. That's why, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yudabbirul amru minas sama'i ilal ard. So, meaning, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang namamahala ng lahat ng utos, lahat ng bagay mula sa langit at sa lupa. So, sa kanya lang ang utos. Walang utos maliban sa kanya. Okay? Inuutosan niya ang mga malaika na pumunta rito, then bumabalik sa kanya ang mga malaika, may dala na kung ano ang balita. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang nagawa. But ito ay inuutos niya na dapat nilang gawin ang kautosang inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika na inuutosan niya. Sometimes sasabihin lang ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang kun payakun, mangyayari ang isang bagay. So lahat ng bagay ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa langit at sa kalupaan. Siya ang Panginoon na sa itaas ng langit, ang lahat ng utos ay sa kanya nanggagaling, either sa langit, either sa lupa. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alalahul khalqu wal amru. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya ang mga lilikha, meaning pag-aari niya lahat ang mga lilikha at lahat ng mga utos ay kanya. So meaning tayong lahat ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang nakikita natin dito, gumagapang, lumilipad, lumalangoy, lumalakad, lahat ng nakikita nyo ay pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na tayo ay pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's a big benefit in this situation. Kapag alam mong pag-aari ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat wala man tayong karapatan sumuway sa Kanya. Dapat ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumunod lang tayo, nang sumunod sa Kanya, sa kanumang Kanya gusto magkot, dahil pag-aari niya tayo. Ang ating buhay ay hiram sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya ito. That's why kapag inuutosan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil pag-aari ka niya, wala kang karapatang sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin hindi naman mag-uutos ng masama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala naman pinag-ibayan. Halimbawa, nagtatrabaho kayo, kahit saan trabaho, kahit na saan bansa. Kapag nag-utos ang inyong amo, obligasyon kayo susunod. Minsan nga, masama pag inuutos, takot ka ba walang trabaho, susunod ka. Paano nang alas matala, hindi nag-uutos ng masama ito? So ang tao, kapag ikaw ay nakikipagtrabaho, inutusan ka niya, susunod ka. Bakit? Dahil alam mong pag-aari ka niya doon sa trabaho yun. Kailangan mo sumunod dahil ikaw siya ay nagbabayad sa iyo, sinasahuran ka niya, pag-aari ka niya sa lugar na iyon, ano mang iutos niya ay kailangan mo sundin. Ginagawa yan ng tao. Nangangamba siya na tanggalin ng kabuhayan ng taong ito. Pero igit ang Allah subhanahu wa ta'ala dapat. Dahil ang lahat ay sa Kanya. Even na yung pinagtrabahuan mo yun, kung tutusin, sa Kanya rin yan. Walang hindi sa Kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito. So kung ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos, mas may higit siyang karapatan kaysa sa mga taong ito. Mas may higit karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya nag-utos at nagbawal, kinakailangan ang isang Muslim ay sumunod sa Kanya. That's why sinasabi niya, ang lahat ng lilikha ay Kanya at ang lahat ng utos ay Kanya. So ano man ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sundin dapat ng isang Muslim. Patungkol naman sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang iyong abag o awa ay nasa kalangitan. Meaning, if inilugar niya, inilagay niya sa itaas. Pag sinabi minsan sama is above. Hindi naman, bawal sabihin natin sama is heaven. Sometimes sama is above. Tinapik ko na ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng ulan, minas sama. Nagpadala siya ng ulan mula sa langit. Sa langit ba bumubuhos ang ulan? No, the translate of that is mula sa taas. Hindi mula sa langit. That's why here, ang kanyang abang ay inilagay niya rin sa hindi langit, sa itaas. Like for example, the paradise.
Inilagay niya dyan ang kanyang effect ng kanyang habag. Hindi yung mismong habag, effect of the habag. Inilagay doon ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit, sa paraiso, yung effect ng kanyang habag. Hindi yung mismong habag, hindi pwedeng humiwalay kay Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang katangian pangalan. Palaging nasa kanya yan. So ang effect ng habag, meaning inilagay niya ang kanyang habag na sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa itaas, inilagay, meaning lahat ng effect, mga biyaya doon, effect ito galing sa kanyang habag, inilagay niya doon. Sabi niya sa paraiso, nung likha niya ito, ikaw ang aking habag. So, kita mo, kung titingnan mo, yung habag, pumunta doon. No, hindi pwedeng umiwalay kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang awa at habag. Sabi niya sa paraiso, ikaw ang aking habag. Meaning, ikaw ang epekto ng aking habag na lahat ng kahahabagan ko sa lupa ay papasok sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanyang abag o effect ng abag ay inilagay din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa itaas. Alam natin na mayroon din mga malaika dyan. Sometimes mayroon tayo may balita sa atin o informasyon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na may mga tao sa heaven. Si Ibrahim alaihi salam nasa 7 heaven. May mga bata, yung mga patay na bata, nandun ang kasama ng Ibrahim alaihi salam. Doon sa 7 heaven, mga anak ng hindi Muslim, mga Muslim, kasama niya lang doon. May nagtatawag doon sa Baitul Ma'mur, 70,000 angel, 70,000 angel. May mga mayroon sa taas. Because of the effect ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala awa, inilagay niya doon sa taas. At ito'y hinihiling din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ilagay niya rin ang kanyang awa o habag sa lupa. Meaning, yung effect ng kanyang habag, ipagkaloob niya rin ang dito sa lupa. Meaning, ano ibig sabihin? Ano man mayroong biyaya ang tao, ano man mayroong sakit at gumaling siya, biyaya yan, lahat ng blessing, yan ay galing sa habag ng Allah. Meaning that is the effect ng habag ng Allah o awa, hindi yung mismong habag ang bumaba. Hindi bababa yun. Ang bababa yung epekto ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinagaling ka niya, meaning, ya Allah, kahabagan mo ko, ibaba mo ang habag mo sa akin, pagalagin mo ko. Nang gumaling ka, sabihin mo, bumaba ang habag ng Allah. No, bumaba ang habag mula sa epekto ng Allah. Kinahabagan ka niya, pinagaling ka niya, that's from the effect ng hawa o habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na, o Panginoong Allah, meaning nilagay mo ang iyong awa o habag sa taas. Meaning hindi yung habag, effect of the habag. Ilagay mo rin ang epekto ng habag. Meaning yun ang ibig sabihin. Ilagay mo rin sa kalupaan ang yung habag, yung epekto ng yung habag. Ang tanong, hindi ba kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan? Yes, kinalulugdan niya. Kinahabagan niya yung Rahman. Iba yung Rahim, yung Rahman. Dito ay yung general. Lahat ng kanya nilikha, kahit hindi Muslim, binibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibig sabihin na kinahahabagan niya. Lahat na mayroon ng tao dito, hindi man Muslim-Muslim, that is from the effect ng habag ng Allah. Meaning ang kalupaan kinabagan din ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil binibigyan niya itong kalupaan. Gaya na sabi natin, siya ang Rab, tagapagtustus, tagapangalaga, tagapagbigay ng kailangan ng kanyang nilikha. That's from Rahman. Pero hindi Rahman ang bumaba, biyaya from the effect ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit mayroon tayong mga biyaya at lahat ng kailangan natin dito. Pero bakit sinabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ang habag niya inilagay din naman pala sa kalupaan? No, ang ibig sabihin dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nalalalangin sa isang particular na tao. Meaning, ito'y nagpapakita na kung saan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nalalangin sa isang tao na higit na nangangailangan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning ng awa ng Allah, kung kaaawaan niya, gagaling siya. That's the effect from the habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nagpapakita na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng dua na ipagkaloob sa kanya ang awa ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi abag ang awa ng baba. Yung effect ng hawa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning from His Rahman, mula sa kanyang Rahman. Bagamat ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang Rahman, alam natin, inilagay niya dito sa lupa, ngunit ang pagsusumamo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapakita ng isang pagsuko, isang pag-ingi ng particular para sa tao na ipinakikita niya na ito ay particular, special na hinihiling niya sa tao na walang magpapagaling sa anumang sakit, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ito'y pagsusumamo, pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala in particular way.
na kung saan ang tao ay manalangin kang nag-iisa, o aking Panginoon. Can you imagine, tawagin mo, o aking Panginoon. Minsan, o aming Panginoon. But you can say, o aking Panginoon. Ibilang mo ako sa iyong abang. Bakit? Wala bang abang ng Allah subhanahu wa ta'ala dito? Pero humihingi tayo na ibilang mo kami sa iyong awa, ibilang mo kami sa iyong abang. That is a special dua ng isang Muslim para sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita niya na siya ay mayroong tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malaki ang tiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanya lamang nagtitiwala ang isang Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bigyan niyang epekto ang may sakit na ito ng isang lunas mula sa kanyang habang. Allahu Akbar. So in this situation, humingi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ilagay niya rin ang kanyang abang sa lupa. Yes, nakalagay. But this is a particular na panalangin sa isang taong may sakit. So ito yung nagpapakita dito, hinihiling niya ang blessing kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagalingin niya ang taong ito from his Rahman, mula sa kanyang awa at habang. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, at patawarin mo kami sa aming hub. Hub means sins, kasalanan. And kataya means error, pagkakamali. So that is the difference of kataya and hubs. Ibig sabihin, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Takpan mo, pagpaumanhin mo ang aming hub. Pag sinabing hub, this is a major sin. Meaning, this is a major sin. Patawarin mo kami sa aming malaking kasalanan. While kataya, errors, refers lang ito sa minor sin. Kapag magkasama, remember, pakinggan nyo, kapag magkasama ang dalawa. Ngunit kapag magkahiwalay, hindi magkasama, katulad kasi dito magkasama, patawarin mo kami sa aming hub at kataya. Magkasama. So, iba ang kahulugan yan. Ang hub yung major sin, malaking kasalanan. Kataya, minor sin. Parehong kasalanan. But kapag nagkahiwalay, hindi magkasama, pareho ang kanilang kahulugan. Kasalanang malaki. Okay? So, meaning dito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, humihingi siya ng tawad. Humihingi ka ng tawad. Remember, mainam ang humihingi ng tawad. Either na bago ka gumawa ng ruqya, humingi ka muna ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nakikinig sa isang taong lalo na may haram. Paano kanya pakikinggan kung may haram ka, hindi ka nagtauba? Magtauba ka muna kay Allah subhanahu wa ta'ala. Even na wala kang alam na ginagawang masama. Wala kang alam. Mainam pa rin magtauba ka kay Allah subhanahu wa ta'ala before you make dua. Yan ang talagang sunnah. Sapagkat kapag nakapagtauba ka, nagsisi ka, higit kang didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala kang kasalanan. At the time na nagtauba ka, nagagalak ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why pakikinggan niya ang iyong dua. That's why humingi ka ng tawad. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, humingi siya ng tawad. So humihingi siya ng tawad. Malaking kasalanan. Patawarin mo kami sa aming malaki at maliit na kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remember, hindi pa humihiling dito para sa may sakit. Humingi pa lang ng tawad para lalong dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ihilingin na pagalingin niyang tao. Hindi niya muna sinabi ito. Nagduwa muna, o nagtawba muna, o humingi muna ng tawad ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, yan ang ibig sabihin ng hub and kataya. Kapag magkasama, major and minor sin, hingin natin ang kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. And then sabi niya, ikaw ang Panginoon ng mga dalisay. Anong ibig sabihin? Ikaw ang Panginoon ng mga dalisay. Actually, siya ang lahat ng Panginoon, ng lahat ng lilikha. But dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang Panginoon ng mga dalisay. So dito nakikita natin ang Panginoon Robovia. Ikaw ang creator, the owner, tagapagtustos, tagapaglingat, tagapamahala, etc. That is Robovia. Di ba sa Prophet, you are the Lord. You are the Lord of the pure. Mga dalisay. Sino ang tinutukoy dito ng mga dalisay? Yaong mga Muslim. Yaong mga angel. Of course, ba't ang tinutukoy dito? Ikaw ang Panginoon ng mga Muslim. Of course, ang mga Muslim ang silang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang tinutukoy dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang Panginoon ng mga Muslim. At actually, Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala generally. But sometimes, makikita niyo rito, particular lang ang ginamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginoon lamang ng mga
Muslim. Yung mga dalisay na tinutukoy, even ang mga angel, dalisay yan, Panginoon ng mga angel, mga Muslim. So makikita nyo, minsan, ang gamit sa Quran at Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sometimes ginagamit ang pagkapanginoon ng subhanahu in particular, sometimes in general. Walang problema dito. Let's take a look in Quran. In Quran, sabi nila, qalu amanna birabbil alamin. Sa panahon nito ni Musa alayhi salam, mga magician, ano makita nila magic ni Musa alayhi salam, sabi nila, qalu, sila'y nagsabi, amanna birabbil alamin. Kami naniniwala, nananampalataya sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Generality, general, lahat ng nilikha. And then sabi nila, Rabbi Musa wa Harun. Particular, Panginoon ni Musa, Panginoon ni Harun. There is no problem. Kaya kung sabihin mo, Panginoon ng mga dalisay, hindi ibig sabihin Panginoon lang siya ng mga Muslim. No. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagagamit siya in particular and general. So dito nakita natin, dalawa ang sinabi ng mga magician ni Faraon na makita nila ang magic more from Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, hindi tatawagin magic to. This is a miracle. Mali man tawagin magic. Magic may mga ano yan, mga pandadaya, may mga pakupkup sa mga jinn. Hindi magic ang ginagawa ng mga sahaba o mga propeta at mga mensahero. Miracle ang ginagawa nila. That's why hindi man magic eh. So, miracle. Na makita nila ang miracle ni Musa alayhi salam, sabi nila, kami naniniwala o nananampalataya sa Panginoon ng lahat ng linikha. Meaning, general ito. Hindi lang ang Allah subhanahu wa ta'ala Panginoon ng mga Muslim at Panginoon ni Musa at Panginoon ni Harun. Meaning, hindi lang siya Panginoon ni Harun, hindi lang siya Panginoon ni Musa. Panginoon din siya ng lahat ng mga nilalang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, makikita rin natin mula sa Quran, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para maging malinaw sa inyo ito. Innama umirtu a'buda rabba hadihil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'. Ano sabi ng Allah? At ako'y pinag-utusan lang, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ako'y pinag-utusan lamang na sumampalataya sa Panginoon ng lusod na ito. Meaning, Panginoon lang siya ng siyudad na yun, yung Makkah. And then, ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? May katutupan. At nagpabanal dito sa kanya. Meaning, nagpabanal sa kalupaang yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y pinag-utusan na sumampalataya sa Panginoon ng lusod na ito na Makkah, na siyang nagpabanal dito. At kanyang pag-aari ang lahat ng bagay. Then, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at kanyang pag-aari ang lahat ng bagay. Actually, this is from Quran, no? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinag-utusan sabihin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na sampahin ko lamang ang Panginoon ng lusod na ito. Meaning, hindi niya man sinabi sarili niya, but sakop siya doon dahil sa lugar siya ng Makkah. Sabi niya, ipinag-utos ako na sampahin ko ang Panginoon ng lusod na ito na nagpabanal, nagpadalisay dito. So, hindi lang siya Panginoon ng Makkah. Hindi lang siya Panginoon ng mga tao doon. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at kanyang pag-aari ang lahat ng bagay. So, meaning, Panginoon siya ng lahat ng bagay. Generally and particular, nagagamit ang pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, and there is nothing wrong with it. Walang problema dito, but alam natin, kahit nagamitin mong particular, alam natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Panginoon ng kanyang lahat ng mga nilalang, pati yung mga hindi mananampalataya, Panginoon nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, datapwan, ayaw lamang nila itong gawin. Okay? Alhamdulillah, because Panginoon, owner, nagmamayari, so pag-aari din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hindi mga mananampalataya. Kaya napakaganda sabihin, Panginoon ka ng mga dalisay. Very special. Very special. But alam natin, Panginoon siya ng kanyang lahat ng mga nilikha. And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipadala mo ang iyong awa mula sa iyong habag. Send down your mercy from your mercy. Meaning, ibaba mo ang habag. Awa mo mula sa iyong habag. Ibababa ang habag. No. Yung effect ng kanyang habag. Ano man ang hinihiling mo, that is the effect ng habag ng Allah. Ya Allah, ibaba mo sa akin ang iyong awa. Like that. Sabi niya, awa, Allah, ibaba mo sa akin yung habag. Meaning, hindi yung mismong habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bababa. Yung effect ng kanyang habag na ano mang hinihiling mo. Like for example, ya Allah, may sakit po ako, ya Allah. Ibaba mo sa akin ang iyong awa, ya Allah. Meaning,
Pagalingin mo ako, yun ang ibig mo sabihin. But dahil sa pinagaling ka ng Allah, yun ay dahil sa epekto ng kanyang habag. Kaya bumaba ang kanyang habag, hindi yung mismong habag, yung epekto lamang ng kanyang awa o habag, yun ang bumababa. Remember that, ha? Alhamdulillah. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibaba mo ang iyong awa mula sa iyong habag, at ibaba mo ang iyong lunas mula sa iyong pagpapagaling. Anong ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito, habag. Alam natin, pangalan niya ang habag. Pag alam natin, mayroong attributes ang habag, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alam natin, mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, masasabi natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-aangkin lamang ng habag. Wa rabbukal ghafuru durrahman. Durrahmati. Like example, wa rabbukal ghafur durrahman. At ang iyong Panginoon ay magpapatawad, ang nag-aangkin ng awa, nagmamay-ari ng awa at habag. Remember, kapag katangian pangalan ng Allah Ta'ala, hindi hihiwalay sa Kanya. Kaya kung siya'y nasa itaas, siya ay al-ulo, hindi yan bababa. Hindi mawawala sa Kanya ang kataas-taasan. Kung bumababa siya 1/3 of the night, in the first heaven, huwag niyo sabihin na wala doon sa kataas-taasan ng Allah. No, hindi mawawala yon. Hindi pwedeng bumaba ng Allah. Palagi siyang mataas sa Kanya lilikha. At hindi siya pwedeng mawalay ang ulo, al-aaynes ng Allah. Palagi nasa taas. Kung bumaba siya ng 1/3 of the night, in the lowest heaven, walang nakakaalam niya kung paano bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwedeng pagtalunan yan. Dahil kayang gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kayang saklawin sa ating mga isipan. So palaging nasa taas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Even umakyat siya, pumayta siya sa kanyang trono, nalilikha niya ang langit at lupa. Ibig bang sabihin, pumunta siya sa lupa, pumunta sa langit, nakatabi ang langit, nakatabi ang lupa, yung trono mataas pa sa kanya? No. Hindi pwedeng maging mataas ang lilikha kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pag-akyat na yan, wala tayong alam dyan kung paano umakyat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, huwag tayong magpalito. Kapag sinabi ng subhanahu wa ta'ala, bumababa 1/3 of the night, umakyat siya sa kanyang trono, palagi niyong isipin na hindi natin katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nananatiling sa mataas na kinalalagyan at walang tataas sa kanya at magagawa niya ang kanyang pagbaba na yan, pag-akyat na yan, na hindi siya aalis doon sa itaas. Kung paano, Allahu alam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakalam, wala tayong alam sa bagay na yan sapagkat ito'y karapatan niya lamang at hindi sakop ng ating pananampalataya. Upang ipaliwanag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin maiintindihan niya kapag pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pagbaba, pag-akyat, ang kataas-taasan subhanahu wa ta'ala, walang nakakalam kung paano ito mangyayari sa kanya, maliban lamang sa kanya. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam yan. So in this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hinihiling niya ang pagbaba ng awa, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapagaling ang taong nangangailangan ng lunas. Nangangailangan ng lunas. Remember that. Ang agabal at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi bumababa. Ang hinihiling dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na habag at awa na kanyang ibaba ay epekto ng awa at habag, meaning pagalingin niya ang taong ito. In this situation, isa sa attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong siya ang nagpapagaling. Meaning, ito ay kanyang katangian. Walang nagpapagaling sa mundo. Tandaan ninyo, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang katangian. Siya ang tagapagpagaling. Walang tagapagpagaling maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian niya, hihiwalay ba sa kanya? Hindi. Hindi. Pero paano kapag gumaling ang tao? Saan nang galing yun? Ang tawag doon ay gumaling, pinagaling. Iyon ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salitang pinagaling niya ang tao dahil sa kanyang sakit, daat ito'y nagmula sa kanyang katangiang nagpapagaling mula sa kanyang awa at habag. Ginawa niyang gumaling ka. So meaning, ang tagapagpagaling ang Allah subhanahu wa ta'ala, katangi niya, hindi hihiwalay sa kanyang pangalan na yan o katangian na yan. But kapag gumaling ka, yan ay linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kagalingan because of awa, epekto ng kanyang awa at habag ay pinagaling ka. Yun ang inihingi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ibaba niya ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning yung epekto ng kanyang awa, ibaba niya ng pagalingin niya
ang may sakit na ito. Allahu Akbar. So sana nagiging malinaw, malalim kasi ang pinapaksa natin, no? Alhamdulillah. So in this situation, siya ang pagaling ang Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the attributes, one of the attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So humingi ng lunas ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. This is only ruqya. Walang nabanggit dito na gamot. It's only ruqya. Okay? Alhamdulillah. So next ayah, next hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ala ta'manuni wa ana aminu min fis sama'i man fis sama'." Hadithu sahih. Ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa qawluhu, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. At siya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sinabi niya ito sa kanyang kasama. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Yan ang ibig sabihin. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Gayong siya ang sa itaas ay pinagkatiwalaan niya ako. Meaning, akong pinili niyang pagkatiwala sa mundo. Meaning, napapagkatiwala niya ako. Tapos ikaw wala kang tiwala sa akin. Yan ang ibig sabihin. Sabi niya sa kanyang kasamaan, wala kang tiwala sa akin? Gayong ang sa taas ay pinagkatiwalaan niya ako. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, this al-ulu, sa itaas. Meaning may lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa itaas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So sabi niya, sa statement na ito, minsan kasi, si Ali radiyallahu an, nagpadala siya mula sa Yemen, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng mga ginto, ng mga mineral, gintong mineral. Ipinagmudmud ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. At sinabi ng mga taong iba, higit kami may karapatan sa kanila, Rasulullah, sa mga gintong yan. Para maglumilitaw, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mapagkakatiwalaan, hindi pantay ang kanyang pagbibigay. Para sinabi nila, kami ang higit may karapatan niya, so kulang Allah, kaysa sa mga taong yan. Meaning parang hindi ka mapagkatiwalaan sa ginagawa mo. Hindi yata pantay ang iyong pagbibigay. Kaya sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? Wala ba kayong tiwala sa akin? Na siya nga sa taas, pinagkatiwalaan niya ako? Yun ang hadith. So anong ibig sabihin ng hadith dito? Ipinapakita na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas. Nang siyang nasa kaitaasan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay pinagkatiwalaan ako. So meaning ang hadith ay nagpapakita na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa taas. The other na nagkiklaim ng Muslim, their akida, like the Sha'ira and others, ang sino man magsabi na mayroong lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala, like for example, taas lugar yan, ay hindi ka Muslim. Sabi nila, kapag sinabi mo ang Allah nasa taas, ay hindi ka Muslim. Walang lugar ang Allah. Walang lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, napakahirap isipin ito. Walang lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala. But marami na tayong pinakita from Quran, ano ito? Sunod-sunod ng mga hadith, na Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam palagi, nasa itaas siya ng kalangitan, nasa itaas siya ng kanyang trono. Hindi ba lugar yun? Baligtad ang mga taong ito. Ang sino mang magsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala may lugar, ano man lugar, hindi na sa taas, ay hindi ka Muslim. Itong mga taong ito, kapag ipinilit nila ang kanilang paniniwala, ay tandisan nilang itinatakil ang mga ayat sa Quran, tumastawa alal ars, at siya'y pumaing babaw sa kanyang trono. Hindi ba lugar yun? Tandisan nilang itinatak bilang ay sa Quran at mga hadith, sila ang hindi mga Muslim. Sapagkat wala silang dalil na maipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang lugar. Wala silang maipakita, ngunit ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tambak ng mga dalil from Quran at hadith na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kaitaas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala at walang nakapaligid sa Kanya at walang nakakasama ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Kanya. Siya ang kataas-taasan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Next hadith, wa qawluhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, wa qawluhu wal arsyu fawqal ma'. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wallahu fawqal arsy. Ito na naman. Okay? Al-ulo na naman to. Wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alay. Hadithul hasan wa rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Ang hadith ay hasan from Abu Dawud and ghayruhu meaning and the others, ghayruhu. So, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam,
ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas ng alma, tubig. Nasa itaas. In Quran, nakabanggit din yan sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana arsyuhu alal ma. Ang kanyang trono ay nasa itaas. Ala, here, upon, above. Above, ala, nasa itaas ng tubig. Then the hadith, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas ng tubig. Okay, and then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa itaas ng trono. Hindi ba lugar yun? Lugar yun nasa itaas. Kapag sinabi itaas, gilid, kanan, likod, harap, lalim, lugar yan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa itaas ng kanyang trono, hindi nakaupo. Hindi niya kailangan ng upuan. Wala kailangan ng subhanahu wa ta'ala. Hindi niya nilikato para upuan, para ilipat siya ng trono. Kapag ito sinabi niyo, nakaupo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagat may hadith kay Ibn Abbas na ang kanyang yung kursi ay apakan ng paa. Meaning, aapakan niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, apakan ng paa. Meaning ba, kapag mayroong apakan na gano'n ang kursi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aapakan niya? No! Ipinapakita lang ni Ibn Abbas na mayroong paa ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang kursi yun ay apakan. Kumbaga sa mundo may apakan ng upuan. Yun ay apakan din ng paa. Ngunit hindi aapakan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya kailangan ng trono. Walang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sino mang maniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa taas ng trono, meaning nakaupo, ito'y mali-mali. Lilitaw na malaki pa ang upuan sa kanya. Diba? Siyempre, kapag nakaupo at tulad dito, may upo na ko, alos kasanli ka kong upuan. O kung mayroon naman itong trono, na mayroon siyang kama, mayroon siyang nakaharang na ganyan, yung kamay mo, ilalagay mo, malaki pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang trono. Mali yun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pinakamalaki sa lahat ng lilikha. Katiting lang ang kanyang lilikha. That's why, walang hanggan, walang limitasyon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwede sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sukat niya ganito, sukat niya ganito. Walang sukat ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang lilikha ay katiting lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, hindi niya uupuan yan. Hindi niya kailangan upuan, dalhin mo ako doon, lipat niyo ako doon sa araw ng paghukom, bubuhatin ng trono ng subhanahu wa ta'ala, nakasakay siya, meaning, buhat-buhat ng anghel ng mga ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakaupo sa trono. No. Hindi niya kailangan yan. Ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bubungan lang ng lahat ng kanyang lilikha. At especially magbibigay ng liwanag yan sa paraiso na isang klima na napakaganda mula sa liwanag ng trono, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa araw ng paghukom, dadalhin ito, hindi ibig sabihin nakasakay ang Allah subhanahu wa ta'ala. No, dadalhin ito sa araw ng paghukom bilang silungan lamang ng mga taong gustong isilong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, ang mga namumuno, makatarungan, isa sa isisilong sa araw ng paghukom sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang silungan doon, mainit doon, maliban sa paintulutan ng subhanahu wa ta'ala, bilang tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala na ililim niya tayo sa kanyang trono. Iyon ang dahilan. Hindi ibig sabihin buhat-buhat nila ang Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga tao. Hari, binubuhat nila ang hari sa kanyang trono. Hindi ganoon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang katulad sa lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala paglingkuran mo siya, na buhatin mo siya, dalhin mo siya sa ganito. Hindi niya kailangan yan. Walang pangangailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di say al-ulu again. Highness of Allah. Ang kanyang trono nasa itaas ng tubig. Meaning tubig muna. And then after that, trono. Yung tubig na yan, nasa ilalim na ang paraiso. Okay? After kasi ng trono, Allah subhanahu wa ta'ala. Yung trono, magbibigay liwanag at pinakabubong lahat ng lilikha. Mataas ang trono sa lahat ng lilikha except ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, in hadith, makikita natin ang hadith na ito ay Hasan, hadith na report ni Abu Dawud at iba pa, ito ay Hasan, meaning good hadith ito. Ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa itaas ng langit at tubig. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas ng trono. Remember, pinakamataas ng trono at nandoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning pinakamataas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pwedeng tumabi kay Allah. Meaning ang kanyang trono, hindi pwedeng upo, tatabi ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng tumabihan. Mataas palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilikha. Hindi bababa dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pwedeng makihalo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Okay? At pagkatapos sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at alam niya kung ano ang kalagayan mo. At alam niya kung ano ang kalagayan. Ya'lamu ma antum alay. At alam niya, abang nasa taas siya, alam niya lahat ang kalagayan ng kanyang lilikha. Meaning nakikita niya
Ang lahat ng kanyang lilikha, napakalapit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lilikha. Siya lang ang malapit. Walang malapit maliban sa kanya. Tayo hindi tayo malapit. Malayo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, tutulad dito. Ang langit pa lang ito, layo na. Tayo malayo tayo sa ating kaalaman. Ba't ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, malapit lang tayo. Napakalapit lang ng Allah sa atin. Siya lang ang malapit. Walang malapit maliban sa kanya. Tayo, hindi tayo malapit sa kanya. Hindi sa ating pangtingin, paningin, pandama, pangunawa, malayo tayo sa kanya. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakalapit lamang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinakamalapit sa kanyang lilikha, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lilikha, hindi malapit sa paningin natin. Langit pa lang ang unang langit, napakalayo na. Ba't ang Allah subhanahu wa ta'ala, napakalapi't sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang lahat ng inyong ginagawa. Alam niya lahat ang inyong kalagayan. Sino ang nahihirapan, sino ang may biyaya, sino ang sinusubukan, sino ang may ginhawa, may sakit, may karamdaman, malalakas, malulusog, malakas ang iman, mga mahinang iman, mga hindi Muslim, mga kriminal, mga Muslim. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, even na gumagapang sa ilalim ng lupa, ang isang bato na maliit ay tapon mo sa karagatan sa ilalim ng kadilim-diliman. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kilalalagyan ng lahat ng kanyang lilikha, meaning malaking benefits ito. Kapag sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at alam niya kung ano ang kalagayan mo, meaning alam niya naghihirap ka ngayon. Huwag mo na kailangan pagsabihin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumbatan mo pa siya, bakit kanya pinahirapan? Alam niya na yun. At alam niya kung kailan darating ang kaginawahan mo. Magtiwala ka na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya kung anong kalagayan mo, kung mahina ka o malakas ka. Alam niya kung naging mapagpasalamat ka o hindi ka nagiging mapagpasalamat. Meaning, ang lahat ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita niya. Alam niya lahat ang ginagawa mo at ginagawa ng lahat ng bagay. Meaning, huwag kang gumawa ng ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alam niya ang kalagayan mo, alam niya ang ginagawa mo. Paniwalaan mo yan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mundo nito. Lahat ng lumalangoy sa taas ng kalawakan, lahat ng lumalangoy, planeta man ito, bituin man ito, mga meteor man ito, mga anghel man ito, wala siyang hindi alam na gumagalaw dyan. At bilang niya ang lahat ng mga yan. Alam niya rin ang mga isda na lumalangoy, kahit ilan, bilang niya yan. Mga buhangin, alam niya yan, bilang niya yan. Alam yan ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ating sinasamba, na kung ikukumpara mo sa mga sinasamba lamang ng mga hindi mananampalataya, isang kalunos-lunos na pagsamba ang kanilang ginagawa, sapagkat mga bagay ng alaman ng kanilang mga sinamba ay limitado lamang. Katulad natin na kokonti lang ang kaalaman ang kanilang sinamba. Tingnan mo, Panginoong Allah, alam niya lahat ang kalagayan ng kanyang lilikha. Sino mga sinamba nilang mayroong kaalaman yan? Wala. Maliban lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, pag sumikapan natin na tayo ay gumawa ng mabuti at iwasan natin ang mga gawaing masama, sapagkat alam yan ng Allah. Alam niya yung mga ayaw mag-aral. Alam niya yan. Alam niya yung gusto mag-aral. Alam niya yan. Walang makakalusot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa alam niya ang kalagayan natin. Even sa loob ng iyong dibdib, alam niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakatakas sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya lahat ang ginagalaw ng kanyang mga nilikha, inuusal, sinasabi, ginagalaw, tinatago sa kanilang dibdib. Alam lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At can you imagine, lahat ng lilikha ng Allah ay naiintindihan niya. Lahat. Naiintindihan niyo ba ang langgam? Hindi. May proof ba tayong nagsasalita ang langgam? Yes! From the time of Sulaiman. Kausap niya, pati mga jin, pati lahat ng mga ayop, nakakausap niya. At ang galing ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang pasalitain ang lupa, ang bundok, ang apoy ng impyerno, ang paraiso. Kinausap niya ba sila? Yes! Dahil nagduwa ang impyerno apoy, ya Allah, yung pangako niyo sa akin, yung mga taong mapagmataas maghambog, ilalagay niyo sa akin. Ya Allah, sabi ng paraiso, yung pangako mo sa akin. Ano yung pangako mo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung mga kinahabagan mo, yung mga hirap, papasok mo sa akin. Nagsasalita sila. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyo sila pasalitain. That's why sa impyerno apoy,
Sa kabilang buhay, lilitaw ang lieg niyan. Makikita mo, may lieg siya, magsasalita yan sa harapan ng mga tao, subhanallah. Allahu Akbar. Kaya yun ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga tao. That's why matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Saan man tayo naroon, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan natin. Tiyakin natin na tayo ay magkaroon ng tamang pagrespeto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong alam natin, nakatingin at alam na ang ginagawa natin, respetuhin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dito sa hadith na ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala nasaan? Nasa itaas ng tubig. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas ng trono. At ang Allah subhanahu wa ta'ala abang nasa itaas, sapagkat sabi ko, napakalapit lang ng Allah sa atin. Tayo lang ang malayo sa Kanya. Dahil kung titignan natin malayo, pero sa Kanya napakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, alam niya ngayon lahat ang Kanyang mga nilikha. Napakaliit lang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sabihin na kahit ang mundo ay kakapirangkot, hindi niya makikita niya yan. Ang paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, makikita niya lahat ng Kanyang nilikha. Kahit na gawin mong isang ring lang ang mundo, lahat na nakaloob doon, pati sa ilalim ng lupa, kitang-kita yan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa, sapagkat wala tayong may tatago kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakagandang gawain yan kapag naririnig natin ang mga ganitong mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pangalan, nagbibigay ito ng sigla sa atin para palakasin natin ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Next hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, and saying, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, I think this tinutukoy niya dito from Lil Jariba. Okay? Lil Jariba. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aina Allah. Okay? Jariba means slave girl. Jaribatun. Aina Allah. Nasaan ang Allah? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya. So sabi ng babae kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kalat fis sama, in the heaven. Okay, makinig kayo, in the heaven. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, qala man ana. Qala, manana, sino ako, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalat, he said, anta Rasulullah. You are the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, sabi niya, aktikha, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mu'minatun. Meaning, palayasin mo siya. Siya ay isang mananampalataya, setting free. Palayasin mo, palayain mo. Mananampalataya, ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This say, rawahu Muslim. Hadith is authentic. This say 11 hadith. Okay? Ang pag-confirming natin, affirmation na pangimbabaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulu also. What is the dalil na dito ang al-ulu ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aina Allah. Tinanong niya babae, nasa lang Allah? Bis sama, nasa langit. Ano ibig sabihin dito na nasa langit? Itong langit na ito, gaya ng sabi natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi pwedeng pumaligid sa kanyang lilikha. At gaya ng sabi natin, ang sama, the translate of sama is the true translate. The heaven and the above. Meaning nasa itaas. Ang ibig sabihin ng aliping babae. Hindi siya nasa langit na yan. Above, meaning pisama, nasa itaas ng kalangitan. Yun ang ibig sabihin ng aliping babaeng ito. So meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapakita rito, agree ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kinontra niya ba? Sabi niya ba sa alipin? No, wala ito ng Allah. No. Sabi niya na sa taas, okay, agree ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ko? Subukan lang Allah. Ano sabi niya? Palayain ito, Muslim to. So meaning tama ang kanya sinabi na si Allah subhanahu wa ta'ala si taas at sugo siya, meaning nandoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang lugar. Nasaan ang lugar ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nasa itaas ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi pwedeng i-deny na walang lugar ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng itong itakwil. So, remember, sa panahon na mayroong alipin, dapat hindi mo siya palayain. Maliban kung mag-Muslim. What is the reason kung bakit hindi siya dapat palayain? Sa panahon nila may alipin eh. Kapag ito ay nag-Muslim, mainam na palayain mo. Dahil itong Muslim na ito, hindi na siya tutulong sa mga kufar para kalabanin ng mga Muslim o magpalaganap ng kasamaan. Ang mga hindi Muslim, kapag alipin sila noon, hindi mo siya dapat palayain. Why? Kapag pinalaya mo siya, babalik siya sa kanyang lugar, tutulong siya muli labanan ng mga Muslim. O
o tutulong siyang magpalaganap ng kabuktutan. That's why hindi mo palalayain kapag ito ay hindi Muslim kapag alipin mo. Pero kapag alipin mo na, isang mainam na palayain mo ang iyong alipin kapag Muslim na ito. Huwag mo siyang gawing alipin. Malibang na lang kung gusto niya. Pero huwag mo siyang gawing alipin. Mas mainam kung palayain mo siya. Kung si Anas ay naging alipin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya kagustuhan yun. Ang kanyang nanay ang nagkusa na paglingkuran niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi niya itinuring na alipin. Sabi ni Anas radhiyallahu anhu, sa buong taon, 11 o 10 to 11 years, wala akong narinig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinumbatan niyo ko, bakit mo ginawa to, bakit hindi mo ginawa to. Wala siya sinabi, bakit? Hindi naman tinuring ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na alipin niya si Anas eh. Ang kanyang nanay lang ang may gusto na paglingkuran niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang alipin ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinalaya niya rin. Kinuha niya pa itong asawa. Napakaganda pa naging asawa niya. Until finally, naging asawa ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Zainab radhiyallahu anha. So meaning, pinalaya niya kanyang alipin. Maging yung alipin ng kanyang nanay na binigay siya, pinalaya rin yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sila ay Muslim na. That's why napakainam kapag Muslim na ang isang alipin ay palayahin na. Kung hindi siya mag-Muslim, huwag mo siyang palalayahin. Bakit? Dahil babalik siya sa kanyang mga tao na maaaring tumulong siya makipaglaban sa mga Muslim sa panahon nila, kalaban nila yan, o maaaring magpalaganap pa rin ang kabuktutan sa kalupaan. That's why, mainam na hindi siya palayain kung siya ay hindi mananampalataya. Okay? So malinaw dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, nasa ng Allah? Sa itaas, Rasulullah. Ako sino? Sugo ka ng Allah. Oo, Muslim ka. Meaning tama ka. Ang Allah nandoon at ako'y sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palayain niyo ito. That is the dalil, affirmation of the al-ulu, the highness ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wa qawluhu afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka aina ma kunta. Ito yung hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamabuti sa inyo sa iman. Yun pala ang hadith. Next yung isa sa salam. Ang pinakamabuti sa inyo sa iman, sa pananampalataya, napakaalamin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naroon o kasama ninyo saan man kayo. This say, affirmation of ma'i, the ma'iyya, with ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamabuti sa inyo sa mga iman o sumasampalataya, napakaalamin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ninyo saan man kayo naroon. Ito yung proof nila, dalil nila, ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa mundo lang. Kasama lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo. Right and left, back and front. Kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ka man? Ibig ba sabihin, nasa kubeta ka, kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa basurahan ka, kasama mo ang subhanahu wa ta'ala. Nakikipagtalik ka, kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi nila, kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroon. Ang ibig sabihin ng kasama by way of knowledge, power, seeing, hearing ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito kontradiksyon. Kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala by way of knowledge. Alam niya lahat ang ginagawa natin, kasama natin siya. Ang with o kasama, may tatlong bagay. Pinaliwanag ko ito, ulitin ko. Ang kasama, number 1, pwedeng halo. Tubig kasama ng, sabihin natin, tubig na mainit kasama ng kape. Halo yan, mix. Yun ang with. Number 2, maiya or maa, kasama mo sa isang lugar. O saan man saan magpunta, meaning nga sa tabi mo. Number 3, the ma'i hindi mo siya kasama. Sasabihin mo kasama, like the moon. Nakikita mo, kasama mo ba siya? Pero naglalakbay ka, so hindi mo sabihin, huwag kayong magalala, maliwanag, kasama natin ang buwan. Kasama mo ba siya? Hindi, nandoon siya sa taas. Even na sabihin ng isang soldier, ng commander, okay, pumunta kayo roon sa bundok na iyon, at ako'y kasama ninyo. Hindi naman siya sasama. May iwan siya, meaning may gamit siya telescope, titignan niya kayo. Kasama mo siya dahil mamanmanan niya kayo, nakikita niya kayo by way of seeing and knowledge. So, ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama natin siya, alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat ng ating ginagawa, nakikita at naririnig niya tayo, kasama natin saan man tayo naroon. Meaning, alam ko ang ginagawa niyo, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita ko lahat kayo, naririnig ko kayo lahat, kasaan man kayo naroon, kasama niyo ako by way of knowledge, hearing and seeing the power ng Allah subhanahu wa ta'ala. I give you example. Minsan, makikita niyo yung mga rescue sa pelikula na lang. Hindi ba yung kasama nila sa loob ng sasakyan? Mayroon sa computer, di ba? Tapos kayo papasukin niyo yung mga kaaway. Dahil rescue 911 sila. Abag siya na sasakyan, yung kanyang mga kasama, minomonitor niya, tinitingnan niya sa computer. Sabi niya, huwag kayo dadaan niya, delikado, dito kayo dumaan. Kasama ba nila itong taong ito? Na wala sa tabi nila? Kasama nila.
Sabihin nila, kahit sila ay agree na kasama nila yung nasa sasakyan nilang kasama. Dahil siya ang nakakaalam sa kanila, nagbibigay ng mga timbre, na anong dapat gawin, itong dapat iwasan, kasama nila. Pero wala ito sa tabi nila. By way of knowledge at seeing and hearing, nakikita niya sa computer kung anong dapat gawin nila. Pero kasama nila ito, sasabihin mo, kasama namin siya. Ganon din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama natin siya saan man tayo naroroon by way of hearing, seeing, by way of knowledge. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroroon. Yun ang kasama natin. Meaning nakikita tayo ng subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat ang ginagawa natin, naririnig niya. Saan man kayo naroroon, meaning alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga ginagawa. So pinaka-the best at pinakamainam sa isang mananampalataya ay yaong pakaalamin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama mo saan ka man naroroon, kasama ninyo saan man kayo naroroon. Iman, alam natin ang iman, may iba't ibang antas ang iman, no? Mayroong pinakamataas, mayroong pinakamababa, 70, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 70 branch ang iman, la ilaha illallah pinakamataas, at ang pinakamababa ay ang pagtanggal ng tinik. So, ano mong nakakapinsala sa tao na maaari makapinsala ay tatanggalin mo. That's also iman. So meaning, iman from the saying of the tongue, saying of the lips, saying of the heart, and action by the lips. So inshallah, dadako tayo dito kapag mayroong topic kasi gusto natin itong ipaliwanag, detalyado para maunawaan nyo kung anong ibig sabihin ng iman o paniniwala. Like kung saan, paniniwala sa Allah, paniniwala sa mga anghel, sa aklat, paniniwala sa qadar, paniniwala sa araw ng pag-hukom, like that. So that's say iman. Okay? So alhamdulillah. So ang isa sa pinakahusay na mayroong iman, yung pag-alamin mo saan ka man naroroon, kasama mo si Allah. Naroon si Allah. Meaning, alam ka ng Allah. Nakikita ka ni Allah, naririnig lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yung sinasabi. So, I think hindi ko na kailangan ulitin to, na ipaliwanag ko na ang mai, but in-explain natin ng konti para sa mga bagong nakinig dito, inshallah. So, sa mga nais, detalyaduhin ito, sa YouTube, naka-YouTube yun. As para sa inyo, nandoon yung mga title doon, yung mai, tingnan yung mai ng Allah subhanahu wa ta'ala, detalyado doon kung anong ibig sabihin ng mai ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And the last hadith, I think this is the last. Wa qawluhu, it is saying the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadakum ila as-salat." And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Fala yabsak qibla wajhihi." And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Wala an yaminihi, fa inna Allah qibla wajhihi, walakin an yasarihi aw tahta qadamihi." Muttafaqun alayh. Anong ibig sabihin ng hadith? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man sa inyo ang mag-aalay ng dasal, tumayo para magsagawa ng sala, huwag niyang hayaang dumura siya sa harap. Huwag niyang hayaang dumura siya sa harap. Nor dumura siya sa kanan. Meaning, huwag sa harap, huwag sa kanan. Okay? Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kanyang harap. Meaning, kaya binabawalan ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa harapan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kinakaharap mo. Habang nagsasala ka, nasa harap mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kundi dumura ka sa kaliwa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o sa ilalim ng iyong paa. Hawak ba sa harapan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? In this hadith, saan man kayo o sino man sa inyo ang tumayo para mag-alay ng sala, huwag kayong dudura sa inyong harapan. Bakit? Sapagkat kaharap ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ni sa right, huwag kayong dudura. Aalamin natin bakit ayaw doon. Kung dudura kayo sa kaliwa o sa ilalim ng paa, bahaging sa ilalim ng paa, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ibig sabihin? Every time na magsala kayo, when you say iyaka, you, meaning nasa harapan mo, kapag nag-aaral kang grammar, nasa harapan mo yan. Iyaka, ikaw lang. Iyaka na puto, ikaw lang ang aming sinasamba. Kapag sinabi mong ikaw lang, kahit mag-aaral kayo ng grammar, this is mukhatab, nasa harapan mo lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, habang nagdadasal ng isang Muslim, pakatiyakan mong kaharapan mo lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa harap mo lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang tutura sa harapan mo dahil nakaharap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Akala ko ba wala sa harap natin ng subhanahu wa ta'ala? Nasa taas siya. Paano nangyari yun? Diba? Tignan yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-masriqu wal maghrib, fa aina matuwallu fatamma wajhullah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-aari ng silangan at kanluran. At saan man kayo humarap, nandoon ang mukha ng Allah. Nakita nyo? Saan man kayo humarap,
nandoon ang mukha ng Allah. Meaning kaharap mo siya. Gaya lang sabi ko, napakaliit lang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, para magkaunawaan tayo, magamat hindi natin ito pwedeng yabing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ito lang ang mundo sa iyo. Nakatungaw kang ganyan. Can you imagine kahit sa kamarap, hindi ba nandun ang mukha ko? Di ba? Nandun ang mukha ko kahit sa kamarap dahil napakaliit nyo sa napakalapit ko. Tapos napakaliit nyo. Kahit sa kamarap, nandun ang mukha dahil napakalaki ng mukha yan. Okay? Ako yan naman ang buwan. O araw. Dito nakita mo, nakaharap ka. Then, paglubog na nandun na naman, nakaharap ka. Ibig sabihin, abang nasa itaas siya, saan ka tumarap, nandoon yung araw o buwan. Lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito'y maaaring mangyari sa linika, lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalikit lamang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya napakalapit na sa atin, napakalaki. Walang limitasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why saan ka man umarap, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandun ang mukha ko, kaharap mo lang ako. Hindi ibig sabihin, nasa harapan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Habang siya'y nasa itaas, ay nasa harapan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kahit saan ka pang marap, nandoon ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun kalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lilika. Ganun naman kalayo sa atin ang lilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong lilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalayo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Allah, napakalapit niya lamang sa kanyang mga nilika. That's why wala kang ihaharap sa mukha mo dito na wala doon ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat nasa taas ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandoon ang mukha niya kapag ikaw ay umaharap sapagkat napakalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakaliit natin, napakalapit ng Allah. Tayo lang ang malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo lang ang malayo. Sa ating paningin, pangunaw, malayo tayo. Pero kay Allah, napakalapit natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why every time na magsala ka, kaharap mo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sasabihin mo, ikaw lang ang aming sinasamba, ikaw lang ang aming hinihingi ng tulong, meaning nasa harap mo lang ang kausap mo. Sabi naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan ka man umarap, nandoon ang aking mukha. Kita? Hindi ibig sabihin, nasa harapan mo dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, nasa itaas siya, ngunit ito ay nasa harapan mo lang Allah subhanahu wa ta'ala. Simpleng bagay lang. Isipin mong napakalaki ng Allah, napakaliit mo. Kung idudungaw niya ang kanyang mukha, saan ka man umarap, nandoon tiyak ang kanyang mukha dahil napakalaki at walang limitasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kapag nagsasala kayo, palagi niyong isipin nasa harap niyo lang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niyo pwedeng talikuran. Hindi niyo pwedeng basta talikuran ng walang dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Habang nagsasala kayo, bigla kayong tatalikod. Hindi niyo pwedeng gawin yun. Pambabastos yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa harapan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Saan ka pang marap? Nakasakay ka man ng bus, nakasakay ka ng kamilyo, mga donkey, o mga etc. Saan ka man nakaharap sa iyong sala? Nandoon ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaharap mo lamang siya. That's why hindi ka pwedeng tumura sa iyong harap. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakaharap sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Abang siya ay nasa itaas, kaharap mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kang dudura sa kanan. Because ang malaika ay nasa kanan. Sinong malaika? Yung bumubulong ng mabuti na bumulaban sa bumubulong ng masama. Dito ka tumura. Pwesto yan ni Iblis. Yung mga kampon ni Satan, duray mo. Silang duray mo, meaning walang problema dyan. Huwag kang dudura sa harapan ng Kaaba, binabawal din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Huwag kayong hihiga na yung mga paa nyo nakaharap sa Kaaba. Marami dito, papasok, hihiga ng walang pag-aaral. Ang paa niya nakaharap sa Kaaba. Ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan. Yan ay disrespect sa Kaaba, sa harapan ng banal na lupa. So, huwag kayong dudura. Even na kayo hindi nagsasala, huwag kayong dudura sa harapan ng Kaaba. Especially kapag nagsasala tayo, nakaharap tayo sa Kaaba. Binabawal tayo tumura sa harapan ng Kaaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kung maaari, tumalikod tayo. Kaya left. Even na lalo na kung nagsasala, nasa harapan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang dudura sa harapan. Huwag kang dudura sa kanan sapagkat ang malaika na dyan. Dito, pesto ito ng mga ampun ni Iblis. So, pwede kayong tumura dito o sa ilalim ng iyong mga paa. Ngunit ang tanong, paano kung masjid? Kung masjid, maaari din kayo tumura. Walang pagbabawal sa dura. Dumura kayo sa basahan. Kung walang basahan, kuha kayo ng panyo, dumura kayo. O kaya sa damit ninyo. Hindi naman najis yan. Walang problema yan. At huwag kayong dudura sa kanan. Meaning sa kanang bahagi ng damit nyo, o sa kanang kukuha kayo dito, tapos sa kanang bahagi kayo dudura. Kaliwa. Even lang hindi nyo i-speed sa labas, mainam na kaliwa kayo dumura sa kaliwang bahagi. Kaliwang bahagi. Then, ayaan nyo itong i-twist nyo ito, o ayaan nyo pamatayo ito, o sa pamagitan ng paggalaw nyo, magmaraming galaw. Habang nagsasala, konti lang, dahan-dahan lang.
Kung mayroong bakod ang masjid at nakalitaw ang daan na hindi sakop ng masjid, maaari kayong dumura nang walang mapipinsala, meaning walang tao. Exemption yun. Meaning, pwede ba akong tumingin sa kaliwa? That is a exception. Don't worry. Kapag pinahintulot ng alas batat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala kang dapat ipangamba. Alam natin, hindi ka pwedeng tumingin kung saan habang nagsasara ibig sa taas. Ngunit kapag binigyan pahintulot, walang pagbabawal dito. Ay bawal kang mag-alaga ng aso. Pero pagka mayroong dahilan, pinahintulutan ka, may pagbabawal ba? Wala. So meaning kapag ang isang bagay ay pinahintulot kahit ito ay bawal, ito ay walang pagbabawal pansamantala kapag pinahintulot. Dahil for example, ang mga aso nandiyan sa kanilang laway, pero pag hunting, tinuruan ng mga aso, pag hunting, nabaril mo yung ibon o isda, kukunin nila sa kanilang laway, dahil pagkakainin mo yun, no exemption ka. Dahil pinahintulutan ka eh. Yung mga hunting na asong yan, kapag kinagat nilang isda, lagay sa'yo, ibigay sa'yo, kainin mo. Bagamat alam natin najis, kakain ba ako najis? Kahit na sabihin mong najis, pinahintulot ka ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala kang problema dyan, pinahintulutan ka. That's why, kapag pinahintulutan ka na ikaw ay lumingon na dumura sa kaliwa, no problem. Alam natin nila pagtalikod sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyong sala, tumalikod ka, pumunta ka kaliwa, meaning, ang iyong ulo, ililis mo sa kaliwa, habang nasa harapan mo Allah subhanahu wa ta'ala, no problem. Sapagkat pinahintulot siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaari mong gawin na dumura ka sa kaliwa. Hindi ka naman siguro makakadura ng kaliwa na hindi ka haharap sa kaliwa. Paano ka dudura ng kaliwa na nakaharap ka ganyan? Makakadura ka ba sa kaliwa? No, that's why haharap ka sa kaliwa at dudura ka. No problem. Kung ang bakod ay mababa at hindi sakop ng masjid dito at may dumadaan na tao dito, huwag ka lang maminsala at maaari mong ilabas ang dura doon. Kung ito'y naman sa masjid, dumura ka sa panyo sa damit kung walang as far as I know, wala naman siguro basaan sa tabi mo. Kung meron man, sabi nila, basahan yan eh. Pwede kang dumura sa basahan. Kung wala, sa inyong mga panyo, sa inyong mga damit, kung hindi nyo maiwasan, dumura kayo. But in left, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ito naman ay lupa, masjid, maaari kayo dumura sa lalim ng lupa, sa paa. Then, apakan nyo ito. Sapagkat alam natin, ang lupa, ito ay hindi katulad ng hinahambing ng mga tiles, mga ganitong masjid na magaganda, may mga carpet, hindi nyo pwedeng gawin dito yon. But kung ito ay lupa, maaari nyo itong gawin. Okay? Sa ganitong sitwasyon, hindi nyo maaaring itong gawin. Ang pagdura sa mga malilinis na ganitong bagay ay hindi nyo maaaring gawin. Gawin nyo ito sa inyong panyo, sa inyong damit, pinapahintulot ito. At huwag ninyong duraan ang masjid ng walang dahilan. Subhanallah. Subhanallah. Yan ay matintandis ang pambabastos sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pumasa ka, durahin nyo lang ang masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kadahilanan na hindi pinahintulot. Huwag na huwag yung gagawin yan. Kung ang hadith ay malakas, Allah knows best. Ipinagutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na patayin ng taong yan. By swords, silang tumura sa masjid. Meaning, dinuraan mo lang ang masjid. Yun ay pagpapakita ng pambabastos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapagkat ang pagdura na ito'y sinasadya nyo sa tahanan, pinakamama ng subhanahu wa ta'ala, sa dunyang ito, mga tahanan, ang masjid, dinura nyo na sinasadya, pambabastos, paglabas yun sa Islam. That's why, iniuutos na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kitila na ng buhay ng taong yan. Ngunit kung mayroong pahintulot, dumura ka sa ilalim, dumura ka sa kaliwa, walang problema. Pinahintulutan kayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung ginagawang hindi pinapahintulot, durain mo lang ang masjid, pagpasok mong pastusan mo, durain mong masjid, huwag na huwag yung gagawin niya. May pahintulot tayo dumura, pero hindi sabihin dumura tayo dumura. Anumang oras, anumang panahon, anumang gusto natin, dumura tayo dumura sa masjid. Hindi po pwede. May hangganan. Yung pinahintulot lamang. At saka ito'y necessity. Kahit baka naman di ka natudura, asun na ito. Pwede raw akong dumura kaliwa. Hindi. Yung kailangan lang. Minsan di ba mayroon tayong pilema? Baka sabihin nyo naman laway lang. Minsan di ba lalabas bigla yung pilema? Lulunukin mo? Di ba? Hindi naman siguro malulok mo yun. So, anong gagawin mo ngayon? Ituturo mo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ba nagsasala ka? No. Ituturo mo sa kanan? No. Sa kaliwa. Kung walang mapipinsala, kung walang, ito'y masjid na maganda, malinis, hindi mo pwedeng itura dyan yan. Kumuha ka ng panyo mo, wala kang panyo, damit mo. Doon mo ilagay, hindi na siya, then ikusutin mo yung damit mo. Daan-daan. Dinura mo, then kusutin mo ang gamatray. So, ganun ang gagawin mo. Hindi naman siguro malulunok yung pilema mong na lumabas na yun. Baka lulunok. Subhanallah, wala namang kagalanggana sa sarili mo kapag gano'n ka, wala kang dating. So, meaning yun, pinapahintulot ka. Hindi naman pwedeng hindi mo ilabas yun. Paano ka magsasalita? Paano ka magre-recite? Nandun sa loob ng labi mo yun. Lahat ng mga tajwid mo, magiging reject. Bakit? Nandun yung pilema eh. Kaya itutura mo yun. So, meaning pinapahintulutan ka. Ngunit yung walang pahintulot, dudura, pagpasok mas dura dito, dura doon. Subhanallah. Kung malakas ang hadith, tinuulit ko, may hadith kasi rito na
pugutan ng kanyang leeg, hindi ko alam kung malakas ala ng usbes. Pero tandisan itong pambabastos sa Allah. Kung sila sadya, ito'y paglabas sa Islam. At alhamdulillah, mapatay talaga ang taong ito. Walang kasalanan ng sino mang makapatay sa taong ito. Maliban lang kung hindi alam. Siyempre, meron naman mga rules na baka naman hindi alam, aalamin mo natin tulad ng bado, umihi siya sa masjid, bawal yun. Pero dahil hindi alam, hindi siya binawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bagamat ganun pa man, aalamin natin kung siya'y dumura, kung ito ay alam niya o hindi, sapagkat hindi naman pwedeng i-apply ang mga batas nang hindi basta nalalaman. Pwede lang i-apply ang mga batas kapag alam mong bawal at hindi mo alam na may parusa, maa-apply sa iyo ang parusa dahil alam mong bawal yun eh. Like for example, yung nagsiping, nagpapasting, hindi niya alam na mayroong kapara na mag-fasting ng 2 years o magpakain o magpalay alipin. Hindi niya alam yun. Hindi rin alam ng kanyang asawa. Pero alam nilang bawal magsiping sa buwan ng Ramadan habang nag-aayuno. In-apply yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why sa Islam, kapag sinabing bawal, alam mong bawal, maa-apply sa iyo parusa kapag hindi mo walang parusa. Alam mo walang parusa, maa-apply yan. Tulad ng mga nag-abroad, sinabi dito, sinemer sila bago sila umalis, bawal to dito, bawal to dito. Alam nilang bawal, kapag nagkasala sila doon, i-apply ang parusa kahit hindi nila alam ang parusa, doon maaaring apply. But in this situation, sa mga bagay na mga rulings, hindi mo alam, hindi tayo mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi mo alam. But there is a condition, sabi ko, yung nag-aaral lamang. Sapagkat ang hindi nag-aaral na gumagawa ng mali, hindi palaging exemption yan, kung bago lang siya. Pero kung matagal na siya, tapos hindi nag-aaral, exemption siya ng exemption, wag na lang tayo mag-aaral. Parang sa ganun, wala tayong kasalanan. So hindi po pwede yun. Ang exception lamang kapag hindi mo sinasadya, ang rulings, hindi mo alam, yung nag-aaral. Kapag nagawa mo ang hindi mo alam, hindi ka mapapatawag ng kasalanan dyan. O kaya naman, baguhan ka lamang, hindi mo alam, hindi ka rin mapapatawag ng kasalanan. O kaya necessity, life and death, like the Ammar na pinagkalulo niya, Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of life and death, pwede rin mangyari yon. Hindi mo naman gustong gawin yon. But in the case na talagang matagal kang Muslim, walang dahilan, ayaw mo mag-aral, pagkatapos nagagawa mo ang mga bagay hindi mo alam, sasabihin mo wala ka pananagutan, huwag na lang tayong mag-aral, tayong mga Muslim. Bakit? Aba, hindi ba tayo magkakasala kapag ka ganun? Tama bang katwiran yun? Hindi tamang katwiran yun. That's why, ang isang Muslim na matagal na Muslim, at nagkakagawa siya ng hindi niya alam, dahil hindi siya nag-aaral, mananagot na siya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na yan. Yun lang ang mga exemption at hindi exemption ang matandang Muslim o matagal Muslim na hindi nag-aaral at ginagawa niya, hindi niya alam, hindi yan exemption kay Allah. Ano ang kanyang pananagutan? Yes, alam natin ang hindi mo alam. Hindi ka papanagutin ng Allah. Ano ngayon ang kanyang magiging pananagutan? Tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba sinabi sa iyo obligadong maghanap ng kaalaman? Opo, Panginoon. Yan ang pananagutan mo. Hindi ka kasi nag-alam ng kaalaman. Kaya hindi mo alam ang iyong ginagawa. Yan ang pananagutan mo ngayon. Dahil hindi ka naghanap ng kaalaman, magiging pananagutan mo ngayon yan. Yun lang ang sasabihin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pwede magkatwiran niya, Allah. Sabi mo, exemption ng hindi nila sinasadya, hindi nila alam. Okay, sabihin ng Allah, oo, hindi naman ako bumabali sa aking pangako. Pero hindi ba nakarating sa iyo na obligado mag-aral ka? Yes, ya Allah, kailangan po nag-aaral ka ba? Hindi. Yan ang pananagutan mo ngayon. Ang hindi ka nag-aaral kaya nagagawa mo mga bagay na hindi mo alam. Siguro naman yan, hindi ka makalulusot yan. Because sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aaral sa Islam ay obligado. Ang sinong di nag-aaral ay makasalanang Muslim. Dapat kang managot sa pag hindi mo pag-aaralan dahil sa ginagawa mo hindi mo alam, dahil sa hindi pag-aaral, mananagot dito ang isang Muslim na matanda na Muslim nang walang pag-aaral. Okay? So meaning, wag tayo dudura sa harap kapag nagsasala, kailangan sa kaliwa, mayroon tayong proof, mayroon tayong exemption na pwede natin gawin ito. Ngunit kung malinis sa masjid, iwasan turay ng tiles, ang carpet, gamitin nila ang ating panyo kung walang panyo, ang ating damit. No problem kay Allah subhanahu wa ta'ala. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam nagsasala siya may 3 na similya ang kanyang tub. Walang problema. Sapagkat hindi naman najis yan. Ang mas masama, durahin mo ang harapan. O durahin mo ang kaliwa o kanan. Durahin mo ang kanan. Maliban sa kaliwa. Okay? Lalo naman, kung hindi mo lalabas, nasa loob ng bibig mo, masisira ang pusyo mo. Hindi ka makakapag-recite ng mabuti. Ano gagawin mo doon? Lululukin mo? Hindi mo naman malulunok yun. Maaaring masok-masok ka, masisira din ang pusyo mo. Kaya pinapahintulot kang idura mo yan para hindi masira ang iyong pusyo. Sa pagdarasal na ito, gusto kong idagdag ito, dapat tayo magkaroon ng proper manners. Galingan natin ang ating pusyo. Nagpapakita kasi ang adik ng pusyo. Anong ibig sabihin ng pusyo? Yung kataimtiman ng iyong sala,
dignidad, pagpapakumbaba, meaning pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung kataimtiman. Yun ang ibig sabihin, kataimtiman ng iyong pagdarasal. Magiging mataimtim ka ba kung meron kang pilema sa bibig? No, masisira na pusyo mo. So nakasalalay dyan ang grado ng ating sala. Kailangan dalisay at mataimtim tayong magsamba. In this situation, magkaroon ng proper manner sa pagsamba, huwag tanggalin ang pusyo. Meaning, ang pusyo importante sa sala. So kung ito'y nakakasira ang pilema, pinapahintulutan kang itapon mo o anuman ang nasa bibig mo, itapon mo ito para hindi masira ang iyong pusyo. Okay? Yun ang kahalagaan ng hadith na ito kung bakit pinahintulutan kang ilabas na yung bagay na yan para ang pusyo ay magpatuloy sa iyong pagdarasal o kataimtiman, kadalisayan ng iyong pagdarasal. Okay? Isa-isa lang, pagpapatuloy natin na susunod ang Aqidah Wasatiyah, insyaAllah. Wa akhir da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.